Yan. So, hi everyone. We're gonna do another vlog. Please open your Bible to Lamentation chapter 2, verse 15 to 19. Yan. Okay, please open po. Lamentation chapter 2, verse 15 to 19. Actually, this is a word from God. Kailangan nung isang araw pa to, pero sobrang delay na ako. So, ngayon ko lang po masasabi, no? Okay, those who pass by the road clap their hands. Yung mga dumadaan sa kalsada ay pumapalakpak and laugh at you at tumatawa sa inyo. They make fun of Jerusalem, shaking their heads at the sight of her. Pinagtatawalan nila ang Jerusalem at niyuyugdug daw ang kanilang mga ulo sa pagtingin dito. They ask, shake no, gano'n no? Shake. They ask, is this the city that people call the most beautiful city and the joy of all the earth? Tinatanong nila, ito ba yung bayan na sinasabi nila na pinakamagandang bayan? At ang bayan na kaligayahan ng buong mundo? Your enemies shout insult at you. Ang inyong mga kaaway ay sumisigaw ng insulto sa inyo. In anger, they snarl and show their teeth. Ayan. Sa kanilang galit, sila ay umungol at ayun, tumalo ng pusa sa aking balikat. At nagpakita ng kanilang ipin, saying, we have swallowed them up. Sinasabi nila na nalunok na natin sila o nakain na natin sila. This is the day we were waiting for. Ito yung araw na hinihintay natin. No? We have finally seen it happen. So wakas nakita na natin na nangyari ito. Yun ang sabi. The Lord did what He planned. Ang ginawa ng Panginoon ang kanyang plano, exactly as He promised long ago. Tulad ng kanyang ipinangako matagal ng panahon. He destroyed you without pity. Sinira niya kayo na walang awa. He made your enemies strong and let them celebrate your defeat. Pinalakas niya ang inyong mga kaaway at hinayaan niya silang magdiwang ng inyong pagkatalo. Cry out with all your heart to the Lord. Ito yung pinaka-importante dito. Sabi, cry out with all your heart to the Lord. No? Ibig sabihin, sumigaw ka ng buong puso mo sa Panginoon. Jerusalem, let tears roll down your walls. Jerusalem, hayaan ng iyong mga luha na tumulo sa inyong mga pader. No? Let your tears flow like a river all day and all night. Hayaan ang inyong mga luha na dumaloy na parang ilog sa buong araw at gabi, no? Parang buong magdamag. Don't look for rest. Huwag kayong maghanap ng pahinga. Or let your tears stop o hayaan ang inyong mga luhang tumigil. Get up throughout the night and cry for help. Yung sabi, no? Bumangon sa buong gabi at humingi ng tulong. Let your sorrow pour out before the Lord like water. Hayaan ang inyong mga luha na bumuhos sa Panginoon na para tila bang tubig. Lift your hands in prayer to Him. Itaas ang inyong mga kamay sa pagdadasal sa Kanya. Ask Him, hilingin nyo sa Kanya to let your children live, na hayaan na mabuhay ang inyong mga anak. They are starving to death on every street corner. Sila ay nagugutom sa bawat kanto ng kalsada. Yan. Ito yung anong pinaka nakukuha natin sa verse na to? Galit, actually, pinapakita dito ni Papa God yung anger niya, yung galit niya, no? Kasi hindi tayo lumalapit sa Kanya o hindi tayo dumudulog sa Kanya. So, this verse reminds us, pinaalalahanan tayo na bumangon tayo sa gabi at magdasal sa Kanya. No? Cry out for help ang sabi. Let your sorrow pour out before the Lord. Hayaan yung bumuhos ang inyong mga luha sa Panginoon. No? Ayan. Na parang tubig daw. Let your hands in prayer. Lift your hands in prayer to Him. Yun. So, basically, He's reminding us na magdasal sa Kanya. Na lumapit sa Kanya. Oops, nahulog yung balde namin. Tumutulog po kasi. No? Pasensya na kayo. He's reminding us, pinaalalahanan tayo na magdasal sa Kanya. Na huwag tayong tumigil sa pagdadasal. Maging umaga man yan o gabi. Kahit umiiyak kayo, lumuluha kayo, mahagulgul kayo, always remember to pray to God. Yun yung pinakagusto niya. No? Pray to Him para He can make things better for you guys. Pero ngayon sobrang galit talaga si Papa G. So, the only thing that we can do is ask for our child na buhayin niya ang ating mga anak. Yun po. So, very simple lang to message na to.
Very straight and forward. Yun lang po yung masasabi ko. This is a message coming from God. Pagbasa ko, sobrang lakas ng anointing. Naramdaman ko talaga yung presensya niya. So, I have to impart this with you. Actually, 2 days ago na to. Nung Saturday, Friday yata ng night. Yun. Tapos, ngayon, Saturday, hindi ko nagawa pa. But today, I have to. Kasi Sunday na. No? Tapos, andyan pa yung bagyo. So, yun. Nihiling niya na magdasal daw po kayo sa kanya. At wag po kayong tumigil sa pagdadasal. Maging umaga man yan o gabi. Lalo na sa gabi. Okay? Doon mas open yung ating mga spiritual senses. So, yun po. Pray to God, ask for His forgiveness, and humiling kayo na buhayin ang inyong mga anak. Sige, let's pray po. Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and refuge mula sa inyo. Guide niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Proteksyonan niyo po ang aming mga tahanan, aming mga pamilya, aming mga anak. Huwag niyo pong hayaan na may mangyaring masama sa kanila. We hope for your guidance and your peace po, Father God. Protect us in this coming storm. At in this storm that has arrived within us, within the Philippines. No po. So, lahat po ng ito ay mula sa kaaway. At alam po namin ito hindi nagmula sa inyo. Ngunit hinaalaw niyo po, pinapayagan niyo itong mga bagay na ito na mangyari upang lalo